Life After Prison. By Silencio, Kabanata 31. Hindi pa rin masyadong naging mabait si Dayan kay Severin, ngunit sa pag-iisip ng kanyang anak at sa nakitang taos-pusong ekspresyon ni Severin kanina, sa huli ay sumuko siya at hinayaan itong hawakan ang kanyang kamay. Nang makarating sila sa pintuan ng kanyang bahay, kinuha niya ang kanyang susi at binuksan ito. Sa loob, si Celine ay tahimik na nakaupo sa isang lumang sofa habang nanonood ng mga karton na palabas. Nanay, bumalik na ba si tatay? Agad na tumakbo si Celine nang marinig niyang binuksan ng kanyang ina ang pinto. Pumasok si Severin, at nang masilayan niya ang 4 na taong gulang na batang babae sa kanyang harapan, ang malakas na koneksyon na naramdaman niya mula sa kanilang relasyon sa dugo ay nagpabilis ng tibok ng kanyang puso. Nay, ang lalaking ito. Ang tatay ko ba? Hinawakan ni Celine ang kamay ni Dayan at nahihiyang nagtanong. Si Severin ay isang estranghero, pagkatapos ng lahat, at natural lamang para sa kanya na maging maingat sa kanya. Bahagyang kumunot ang noo ni Dayan, ngunit agad na sumili ang ngiti sa kanyang mukha. Yumuko siya, hinaplos ang mukha ni Celine, at tumango. Tama, Celine. Siya ang iyong ama. Hindi ba inaabangan mo ang pagbabalik niya? Ngayon, nandito na siya. Masayang masaya ako. Sa wakas may tatay na ako. Tuwang-tuwa si Celine at nagtatalon sa tuwa. Tatay. Tawag niya, tumatakbo papunta kay Severin. Sa lahat ng mga taon na nakakulong si Severin, nagawa niyang magpasakop sa kanya kahit ang pinakamasamang tao. Ang kanyang puso ay nabagabag sa mga karanasang iyon, o kaya siya ay naniniwala. Ngunit nang ang maliit na batang babae sa kanyang harapan ay nauutol habang tinatawag siya, nagawa nitong maantig ng bahagya ang kaibuturan ng kanyang puso. Oo, ako ito, Celine. Yumuko si Severin at niyakap ang kanyang anak sa kanyang mga bisig. Maging ang kanyang mga mata ay may bahid ng eskarlata. Ngumiti si Celine, ikiling pabalik ang kanyang cute na maliit na ulo. Tatay. Sinabi ni nanay na umalis ka upang kumita ng maraming pera. Mayaman ka na ba ngayon? Tiningnan ni Severin ang parang bata na walang muwang sa kanyang mga mata at hindi niya maiwasang mapangiti. Hinawakan niya ang bilog nitong mukha at sinabing, Oo, malaki na ang kinita ko kaya hindi na tayo maghihirap pa. Pwede mo ba akong bilhan ng maraming laruan? Inosenteng tiningnan ni Celine si Severin. Siyempre. Bibilhin natin sila pagkatapos nating kumuha ng makakain. Pumayag naman agad si Severin. Ang lapit na nararamdaman niya sa isang tao na kanyang laman at dugo ay isang nobelang pakiramdam para sa kanya, at ang pagmamahal niya kay Celine ay lumalago sa bawat sulyap nito sa kanya. Yay! Narinig mo ba iyon, nanay? Malaki ang kinita ni tatay, mabibilan na niya ako ng mga laruan. Masayang tumakbo si Celine papunta kay Dayan at sinabing, Nanay, hindi mo na kailangan pang pumasok sa trabaho ngayong napakaraming pera ni tatay. Mas marami kang oras sa akin ngayon, hindi ba? Ibinuka ni Dayan ang kanyang bibig upang sumagot ngunit hindi alam kung anong uri ng tugon ang magiging pinakamahusay. Ang naiisip lang niya, paano tayo mabubuhay sa hinaharap kung hindi ako magtatrabaho? Ngumiti si Severin. Tama, hindi na kailangan pang magtrabaho ni nanay, at makakasama ko rin ang aking pinakamamahal na anak. Lumapit siya, binuhat si Celine, at sinabi kay Dayan. Tara, kumain na tayo ng tanghalian. Naghihintay pa ang sasakyan sa ibaba. Tumango lang si Dayan at ngumiti ng marahan. Sige, labas tayo kakain. Paano ang cake, nanay? Napatingin si Celine sa maliit na cake na nasa ibabaw ng mesa at hindi napigil ang dilaan ang mga labi sa pananabik. Lumingon si Severin at sinabi kay Dayan. Dalhin natin ang cake. Alam ni Dayan na matagal nang inaasam ni Celine na kumain ng cake kasama ang kanyang mga magulang, kaya tumango siya at kinuha na rin ang maliit na cake na iyon. Unang beses pa lang ni Celine na sumakay sa isang luxury car, at tinanong niya si Severin. Ito ba ang sasakyan natin, tatay? Umiling si Severin. Hindi, pero magkakaroon na tayo ng sariling atin. Bibili tayo sa ibang araw. Life After Prison, Kabanata 32. Tama na sa mga walang laman na pangakong iyon. Sinaman ng tingin ni Dayan si Severin at nagpatuloy. Huwag mo na lang sabihin na oo sa lahat ng hinihiling niya, kung hindi,
Sasabihin niya ito hanggang sa makuha natin. Hindi ako gumagawa ng walang laman na mga pangako. Ngumiti si Severin. Relax. May pera ako. Okay, kahit ano pa. Ibinalik muli ni Dayan ang mga mata kay Severin. Mula sa kanyang pananaw, maaaring ang pinag-uusapan lang ni Severin ay ang pera na nakuha niya mula sa Orwells. Hindi nagtagal, bumalik ang dalawa sa hotel kasama si Celine at tinanggap sila na parang mga mainit na panauhin sa isang marangyang pribadong silid. Sa oras na iyon, nakahain na ang pagkain na in-order ni na Henry at Charmaine. Masyadong maraming pagkain ito, Mr. Henry. Nakangiting bulalas ni Severin nang mapatingin sa lamesang puno ng pagkain sa harapan niya. Haha, masarap lahat ng nasa menu nila, kaya naisip ko na maaari ko ring hayaan na subukan mo ang lahat ng ito. At saka, hindi ko alam kung anong uri ng pagkain ang gusto mo, kaya hindi masama na mag-order ng kaunting extra. Humalaklak si Henry. Miss Dayan, yung anak mo kay Severin. Ang cute niya. Napatingin si Charmaine kay Celine sabay ngiti ng mahina. Tumanggaw si Dayan. Oo, ang pangalan niya ay Celine, at mahigit 4 na taong gulang pa lang siya. Halina, kayong lahat. Umupo ka at sumandok. Hindi naman natin gugustuhing lumamig ang pagkain ngayon, di ba? Nakangiting sumenya sa kanila si Henry. Sa totoo lang, nagpaplano akong ipagdiwang ang kaarawan ni Celine ngayon, at bumili pa ako ng cake para sa kanya. Inaasahan niyang kumain ng cake kasama ang kanyang ama sa araw na bumalik ito. Awkward na nilabas ni Dayan ang murang cake na binili niya at nilagay sa mesa. Ganoon ba? Dahil birthday ni Celine ngayon, hindi maganda kung hindi ko siya bibigyan ng regalo. Nakangiting sabi ni Henry. Medyo nabigla si Dayan sa narinig, pero agad siyang nagpaliwanag sa kahihiyan. Mr. Henry, noong nakaraan araw pa ang kaarawan niya, nakalimutan ko lang ipagdiwang kasama siya dahil naging abala ako. Kanina lang siya nang hingi ng cake, at nagkataon na napagdesisyonan kung bumawi sa kanya ngayon. Ang pagyaya mo sa amin na kumain ay higit pa sa maaari naming hilingin. Haha, kaibig-ibig siya. Bueno, kaarawan man o hindi, sa palagay ko ay nakaayos pa rin ang regalo. Tumawa ulit si Henry at naglabas ng isang susi, na inilagay sa harap ni Dayan. May bahay ako sa Dragon Lake na matagal nang naiwan. Ito ay isang napakatahimik na lugar, isang lugar na perpekto para sa mga magulang ni Severin na gugulin ang kanilang pagtanda. Sinulyapan ni Dayan ang susi at ibinalik iyon. Mr. Henry, hindi ito maaari. Ito ay hindi mabibili ng salapi. Alam ni Dayan na ito ang susi sa isang villa sa Dragon Lake Vista. Isa ito sa mga pinakahinahangad na residential areas, walang duda dahil ito ay itinayo sa gilid ng bundok at ang tanawin ay napakaganda. Kahit na ang mga syanahan ay hindi nakakuha ng isa, hindi na kailangan ng masyadong tanong kung ang mga syanahan ay kayang bayaran ito dahil ito ay ang limitadong bilang ng mga villa. Ang mga syanahan ay isa lamang tumatakbo sa Hillingen na mayayamang pamilya, at bagamat kulang sila sa kakayahang pampinansyal na bilhin ito noong unang inilagay ang mga unit sa merkado, ang pag-aatubili ng mga nakataas na klase na pamilya na magbenta ang bumuo ng isang hadlang para sa mga syanahan sa oras na makabili sila ng villa doon. Gayunpaman, muling itinulak ni Henry ang susi kay Dayan at same time na sinabi. Si Severin ang nagligtas sa buhay ko, at iginigiit kong ibigay sa iyo ang villa na ito. Alam kong hindi tatanggap ng pera si Severin dahil ito ay medyo kaunti bagay sa kanya, kaya naisip kong ibigay ko na lang sa kanya itong villa. Sandali itong pinag-isipan ni Severin. Hindi mainam para sa kanyang mga magulang na tumira sa tumatagas na lumang bahay na iyon, at ganoon din sa kubo na lugar na inupahan ng kanyang asawa para tumira sa kanilang anak. Higit pa rito, magiging isang pag-aaksaya ng oras na dumaan sa proseso ng paghahanap at pagbili ng bahay ng mag-isa. Pero, kumunat ang noo ni Dayan at sinulyapan si Severin, senyales na tulungan siya nito. Ngumiti si Severin, kinuha ang susi, at inilagay sa kanyang bulsa. Kung ganoon, malaki ang pasasalamat ko sa iyo, Mr. Henry. Walang reg-along hihigit pa rito. Life After Prison, Kabanata 33. Bahagyang bamuka ang mapupulang labi ni Dayan at bakas sa mukha niya ang pagkalito.
Gusto niya sanang tanggihan ni Severin ang alok ni Henry, dahil lang kay Severin kaya siya naupo doon at nananghalian kasama si Henry sa araw na iyon. Hindi sumagi sa isip niya na ilalagay na lang ni Severin ang susi sa kanyang bulsa. Natutuwa akong marinig iyon. Nang makita niyang sa wakas ay tinanggap na ni Severin ang regalo, ngumiti si Henry at mabilis na sinabi kay Celine. Celine, gusto ko ring kumain ng cake. Maaari ba akong makakuha ng isang slice? Sige. Ngumiti si Celine. Agad na in-unbox ni Diane ang cake at pinahiwa ito ng ilang piraso si Celine para ibahagi sa lahat. Hindi ka lang cute. Good girl ka rin. Hindi napigilan ni Charmaine na tapikin ang ulo ni Celine. Kumain ka ng cake. Ngumiti si Celine, saka tumakbo pabalik sa upuan niya. Sige, kainin natin ang cake natin. Nakangiting tumango si Henry. Matapos kumagat ng cake ay tila nadala siya sa emosyon. Alam mo, ang tagal ko nang hindi nakakain ng cake. Ang mga pagkain sa pagdiriwang ng aking kaarawan ay lahat ng malalaking pangunahing pagkain, at kakaiba, bihira na kaming kumain ng mga cake. Dapat marami ka pa. Humalaklak si Charmaine. Haha. Natawa din si Henry. Narito ang sa iyo, Severin. Tinaas ni Henry ang kanyang wine glass at sinabing, malamang nasa ilalim ako ng 6 na talampakang hukay kung wala ang tulong mo sa araw na iyon. Itinaas din ni Diane ang kanyang wine glass, ngunit naguguluhan pa rin siya sa buong bagay na nagligtas ng kanyang buhay. Siya nga pala, Mr. Henry, kailan ba nailigtas ng aking Severin ang buhay mo? Kakalaya lang niya, di ba? Magkakilala ba kayo dati? Noon ipinaliwanag ni Charmaine ang pangyayari. Si Mr. Severin ay isang napakahusay na doktor. Kahit na ang mga espesyalista sa ospital ay nagsabi na siya ay hindi kapanipaniwala. Hihihi. Nagkibit balikat si Severin. Wala iyon. Life After Prison, Kabanata 34. Ngumiti si Severin at nakipag-clink sa kanila ng baso bago ininom ang baso ng kanyang red wine. Kakauwi lang ng mga syanahan noon. Pagkababa nila sa sasakyan ay tinanong ni Catherine si Felicia. Gaano karami ang alam mo tungkol kay Severin? Paano niya nagagawang makipagkaibigan sa isang tulad ni Henry? Si Henry ay napakagalang din sa kanya, at sa paghusga mula sa salubing iyon, malamang na pinapahalagahan niya si Severin. Biglang ngumiti si Felicia ng alanganin. Wala rin kaming ideya. Tumanggi si Diane na sabihin sa sino man kung sino ang ama ni Celine, at hindi rin namin alam na siya rin pala ang taong nanakit kay Easton 5 taon na ang nakalilipas. Ngayon lang namin nalaman na ex-convict pala ang tatay ni Celine. Kumunot ang noo ng matandang babae at tumingin kay Felicia at William. Alam mo na ang mga patakaran ay palaging ginagamit laban sa mga walang kapangyarihan. Dahil nakakulong si Severin noon, nakakasiguro tayo na dati siyang ordinaryong tao na walang pera o kapangyarihan. Gayunpaman, ang pagkakaroon ng proteksyon ni Henry sa ngayon ay nangangahulugan na mayroong higit pa kay Severin kaysa sa nakikita sa ibabaw. Dapat may kakaiba sa kanya. Tila naramdaman ni William na may gustong ipahiwatig ang kanyang ina, kaya nagtanong siya. Anong ibig mong sabihin? Saglit na nag-isip si Catherine. Ang nakaraan ay nakaraan. Napakaraming taon na ang nakalipas mula noon. Sa tingin ko dapat mong hayaang bumalik si Diane at ang kanyang pamilya dito. Ano ang 3 dagdag na bibig na dapat pakainin? Kakayanin pa rin natin ang mga gastusin sa pag-aalaga sa kanila. Tuwang-tuwa si William nang marinig iyon at agad na sinikap na kumpirmahin ang sinabi ni Catherine. Naiintindihan ko ba kayo ng tama, nanay? Hahayaan ba natin ang mga nakaraan na lumipas? Nangangahulugan ba ito na okay ka na sa paglipat ni na Diane, Celine, at Severin dito upang manatili sa amin sa aming villa? Bumaba ang mukha ng matandang babae. Hindi pa ba ako naging malinaw sa sarili ko? Bakit mo gagawin iyon, Grandma? Ang nakatatandang kapatid na lalaki ni Diane, si Stanley, ay agad na nagpahayag ng kanyang kalungkutan nang mag-alok ang matandang babae na bumalik ang pamilya ni Diane. Si Diane ay nagdala ng kahihiyan sa mga syanahan at ang kanyang naging ka-one-night stand ay isang ex-convict. Hindi ba't magiging sampal ito sa atin kung hahayaan na lang natin silang bumalik dito? Ikaw na mismo ang nagsabi noon na habang buhay siyang pagbabawalan na tumuntong sa ating tahanan kung ipanganak niya ang bastos na dinadala niya.
Napakunot ang noo ng kanyang sinabi sa matandang babae. Sinabi ko lang iyon sa isang sandali ng galit para hikayatin siyang ipalaglag ang bata. Lumaki na ang kanyang anak, at nakaraan na ang pangyayaring iyon. Hindi dapat natin harapin ang lahat ng kahihiyan na iyon, ngunit ang katotohanan ay napahiya na tayo. Ano ang dapat kong gawin? Itulak ang bata pabalik sa sinapupunan ng ina. Maaaring mas may kakayahan si Severin kaysa sa tingin natin. Hahayaan natin silang bumalik sa atin, at pagkatapos ay susubukan nating itanong sa kanya ang tungkol sa relasyon nila ni Henry at kung bakit niyayaya siya ni Henry na kumain. Mahal din ni William ang kanyang anak, ngunit hindi siya nang ahas na sumalungat sa desisyon ng kanyang ina na paalisin si Diane. Noon, kasama ang init ng ulo ni Felicia, ay humadlang sa kanya na bisitahin sina Diane at Celine. Gayunpaman, ilang beses niya silang binisita ng palihim at binigyan pa ng pera si Diane. Laking tuwa niya nang mabalitaan niyang binabalak ng kanyang ina na tanggapin pabalik ang pamilya ni Diane. Sige. Iyan ay isang matalinong pagpili, nanay. Si Diane ay nagdusa ng husto sa nakalipas na ilang taon, at sigurado akong alam niyang mali siya. Si Felicia, gayunpaman, ay tumunog mula sa isang tabi at sinabing may malamig na ekspresyon. Halos hindi ako makapaniwala na alam niya kung ano ang nagawa niyang mali. Kung hindi sana siya makikipagkasundo kay Severin. Sa puntong iyon, humakbang siya at hinikayat ang matandang babae. Muling nakipag-ugnayan sa atin ang panig ni Edward at sinabing bibigyan niya tayo ng dote na $1.2 milyong kung papayag si Diane na magpakasal sa kanya. Halatang hindi pa rin niya makalimutan si Diane, at iyon ang tinatawag na tunay na pag-ibig. Ganoon ba? Si Stanley ay natatakot na balang araw ay makipag-away sa kanya si Diane para sa posisyon ng tagapagmana ng mga ari-arian ng mga Shanahan, ay agad namang pumayag. Mabuting bagay iyan. Dapat nating pagkasunduin sina Diane at Edward. Ang Horsfields ay isang second-tier upper-class na pamilya, at mas makapangyarihan sila kaysa sa atin. Magiging kapaki-pakinabang sila para sa mga prospect ng sarili nating pamilya kung pakakasalan siya ni Diane. Gayunpaman, hindi inaasahan ni Stanley na medyo hindi nalulugod si Catherine. Nakalimutan mo na ba na ang sitwasyon ngayon ni Diane ay dahil sa pinilit natin siyang pakasalan si Edward 5 taon na ang nakalipas. Tumakbo siya sa ilang bar sa galit, naglasing, at natulog kasama si Severin. Dahil mas gugustuhin niyang matulog kasama ang isang random na lalaki kaysa pakasalan si Edward, bakit sa tingin mo ay maaaring kumbansihin siya ng sino man na pakasalan si Edward ngayon? Ang kanyang mahigpit na pananalita ay nag-iwan kay Stanley na walang pagpipilian kundi isara ang kanyang bibig. Alam na alam niya ang ugali ni Diane, at batid niya kung gaano siya katigas ng ulo, wala nang paraan para hikayatin siya ngayon, kapag bumalik na si Severin, dahil napatunayang walang saysay din ang kanilang mga pagsisikap noong mga nakaraang taon. Para sa kanya, siya ay walang iba kundi isang tanga. Kahit papaano, hindi pa rin sumuko si Felicia at hindi napigil ang sabihin. Kung iisipin mo, napakatigas ng ulo ni Diane dahil siya ay binibining laki sa layaw. Ngayong 5 taon na siyang nagdusa at naranasan ang malupit na mga katotohanan ng buhay, naniniwala ako na baka sumang-ayon siya kung susubukan kong hikayatin siya. Life After Prison, Kabanata 35. Napaisip si Catherine sa sinabi ni Felicia at tuluyang sumagot. Ang dote ng $1.2 milyong ay wala. Hindi naman tayo kulang sa ganyang pera. Ang mas mahalaga ay ang pagbuo ng isang relasyon sa Horsfields. Mabuti nga kung ikakasal si Diane sa kanilang pamilya. Oo, eksakto. Nagningning ang mga mata ni Felicia. Para sa record, pagkatapos na paalisin si Diane sa tahanan ng Shanahan, ang pera sa bank card ni Diane ay binawi lahat ng mga Shanahan. Kahit na sina Felicia, William, at Meghan ay naninirahan pa rin sa mga Shanahan, sila ay mga tauhan lamang ni Stanley. Si William ay hindi kailanman isang may kakayahang tao sa simula, kaya maaari lamang siyang magtrabaho sa bodega ng kumpanya. Hindi gaanong kalakihan ang sahod sa simula, ngunit binabawasan ni Stanley ang kanyang sweldo at gumawa pa ng lahat ng uri ng mga dahilan upang ibawas pa ito. Sa huli, kakaunti na lang ang sweldo niya. Hindi nagtatrabaho si Felicia, kaya ginugol niya ang kanyang librerag oras sa paglalaro ng mahjong kasama ang kanyang mga kaibigan. Si Meghan naman,
kamakailan lamang ay nakapagtapos ng unibersidad at hindi pa nakakahanap ng angkop na trabaho. Bukod pa rito, walang kakapusan sa pera noong si Diane pa ang general manager ng kumpanya. Naging maganda ang buhay para kay Megan, kaya tiyak na minamaliit niya ang mga normal na trabaho. Nang mawala si Diane, naging mahirap ang buhay ng kanilang pamilya sa magdamag. Kinuha pa ni Stanley ang sasakyan na binigay ng kumpanya sa kanila. Nakakadismaya na patuloy na itinulak ng lahat. Ang potensyal na $1,000,000 na dote na inaasam ni Felicia ay magpapaganda ng buhay ng kanilang pamilya. Iyon ay sinabi, ang mga Shanahan ay nagbibigay sa kanila ng pera bawat buwan para sa kanilang mga gastusin sa pamumuhay, ngunit ang ilang daang dolyar na kanilang natanggap ay malayo sa sapat para kina Felicia at Megan. Sanay na sila sa mataas na buhay, at ang kakaunting pares ng daang dolyar ay halos hindi sapat para makabili sila ng mas magagandang handbag. Noong si Diane ang general manager, nakatanggap sila ng higit sa $10,000 sa isang buwan, at ang mataas na buwan ng sweldo ni Diane ay umabot din sa 10,000. Nang itaboy si Diane sa bahay, ang kanilang mga bank card ay pinigilan at lahat ng pera ay binawi ng kumpanya. Ang buhay ni Felicia at Megan ay umabot ng 180 degree sa isang gabi. Sa mga kadahilan ng iyon, sabik na sabik si Felicia na ipakasal si Diane kay Edward. Gayunpaman, nabigla siya sa sumunod na sinabi ng matandang babae. Narinig ko na si Edward ay isang kaayla-hilakbot na tao. Isa siyang babero na laging lumalabas na nakikipaglaro sa mga babae kahit may asawa na siya. Dahil hindi pa rin tayo sigurado sa relasyon ni Severin kay Henry, iniisip ko pa rin na mas mabuting hikayatin sina Severin at Diane na bumalik dito at manirahan sa atin. Nabalisa si Felicia nang marinig iyon at agad na tumutol. Pero ang ginawa lang ni Henry ay anyayahan si Severin sa isang kainan. Gaano nga ba kaganda ang kanilang relasyon? Huwag nating kalimutan na si Severin ay isang ex-convict. Anong uri ng mga benepisyo ang maaari nating asahan mula sa kanya? Umasim ang mukha ni Catherine at napaatras siya. Kung gayon, si Severin ang inimbitahan ni Henry sa halip na tayo. Ibinuka ni Felicia ang kanyang bibig upang pabulaanan, ngunit wala siyang masabi. Sa isang tabi, napakunot ang noo ni George nang may biglang pumasok sa isip niya. Nanay, pinag-iisipan mo bang gamitin ang relasyon ni Severin kay Henry para tulungan tayong siguraduhin ang proyekto sa Liberty City? Tumango ang matandang babae. Ang Liberty City ay isang komersyal na proyekto kung saan ang pamilya Longhorn ay nagtayo at nagbuhos ng maraming pera. Maraming mga upper-class na pamilya at mayayamang negosyante na target ang proyektong ito. Kung mapapasukan natin ang proyektong ito ng Liberty City at makakuha ng pwesto doon, ang pangmatagalang kita ay higit pa sa ilang milyon. Siguradong kikita tayo ng higit sa 10 milyon. Bakas ang pananabik sa mga mata ni Catherine habang binabanggit iyon. Kung mapunta sa ating mga kamay ang proyektong ito, ang ating katayuan bilang isang third-tier upper-class na pamilya ay mapapatibay, at maaaring may pag-asa pa para sa atin na maging isang second-tier na pamilya sa mga darating na taon. Tama iyan. Bakit hindi ko naisip? Napahawak sa mukha si George at sinabing, minsan na kaming nagpadala ng isang tao upang makipag-ugnay sa taong namamahala sa proyektong ito, ngunit sa kasamaang palad, kami ay ganap na hindi pinansin. Sabi pa nga nila, ilang taon pa lang kaming mga Shanahan na naging third-tier family kaya kulang kami sa pagiging mapagkompetensya at lahat ng iyon. Ngunit lahat ng iyon sa isang tabi, may pag-asa pa rin tayo kung makakabuo tayo ng magandang relasyon kay Henry. Ngumiti si Catherine at pumayag. Oo, pero hindi pa rin natin alam ang totoong sitwasyon ngayon. Ang relasyon ba ni Severin kay Henry ay isang kakilala lamang? O mabuti silang magkaibigan? Kung ito na ang huli, may pag-asa tayo. Pagdating ng panahon, hahayaan na lang natin si Severin na dalhin ito kay Henry. Pagkatapos, ang lahat ay mahuhulog ng perpekto sa lugar.